Good morning, everyone. Today is our daily devotion. Please open in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 7. Proverbs chapter 3 verse 5 to 7. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. We should trust in the Lord, and we do not depend by on our understanding, or rely by on our understanding. We should not rely by own strength. We surrender to Him everything and anything to Him, and trust to the Lord our God. All our all our understanding, our plans, dapat isurrender natin lahat. Walang matira sa Kanya. We trust completely to the Lord. And in verse 6 says, all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. In verse 6 says, alalahanin natin, ibigay sa kanya ang ating mga mithiin, at siya ang magtutuwid na saan tayo ilalagay niya ng tamang landas. Ang Diyos ay magbibigay ng tamang landas na sino man ang sumasampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng magandang landas o yung magandang kinabukasan. In verse 7 say, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Tatlong bagay. Hindi tayo pwede maging wise sa atin anong nakikita natin, kundi magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos at lumayo sa gawaing masasama. Tandaan natin, the temptation is powerful. Pero mas powerful pa ang Diyos. Tandaan natin, the lust of eye, the lust of flesh, and the pride of life. Hindi tayo pwedeng magbase kung ano nakikita natin, kundi magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos at lumayo sa masasama.
Yun po, ang mensahe dito ay we completely trust in the Lord, our God. Surrender all things sa Kanya. Lahat ng bagay, i-surrender sa Kanya. At hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. At magkaroon ng pagkatakot sa Kanya. Hindi takot na siya ay isang halimaw o pagkatakot na siya ay mapanganib, kundi pagkatakot means to respect to Him because He is the author and fish author and visioner. Siya ang lumikha sa lahat at siya din ang tatapos. He is the Alpha and the Omega. Sana po maintindihan ninyo po ang aking mensahe na patungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Maraming salamat po sa lahat sa pagkikinig sa devotion ngayon. Tanong ko po kayo, may ba kayo pagtitiwala sa Diyos Ama? May ba kayo pagtitiwala na itong mga bagay na ito ay masosolve niya? Ibigay sa Kanya. I-surrender sa Kanya. If mag-pray ka, sabihin mo, Lord, hindi ko kaya to. Pero naniniwala ako na kaya mo to. Naniniwala ako na malalampasan ko to. Ang aking pag-uunawa ay galing sa iyo. Hindi galing sa akin, kundi galing sa iyo. Yun lang po ang aking mensahe. Naway ma-apply ninyo sa inyong buhay ang the message ng Panginoon. Una-una, pagtitiwala. Pangalawa, na hindi pwede magdepende kung ano ang nakikita natin. Pangatlo, magkaroon ng pagkatakot sa Diyos. Respeto sa Kanya. Paggalang sa Kanya. Pang-apat ay pagkalayo o lumayo sa mga masasamang gawa. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyo. God bless.